Yes, hello mga kakumare. Nandito na naman ang auntie nyo. Tara samahan nyo akong gumawa ng pichi-pichi at may umorder sa akin ng 2-in-1 kakanin sa Bilao. Bale itong batch na to ay good for 50 pieces lang talaga. Since hindi ako sigurado kung bagong harvest itong kamoteng kahoy, minabuti ko ng pigaan ng kaunti at nang wala siyang aftertaste na mapait. Ganyan kadami yung nakuha kong katas sa 3 cups na ginadgad na kamoteng kahoy. Tapos dito sa mixing bowl, nagtuno ako ng 1½ cup din na brown sugar sa 1½ cup na tubig. Tapos strain lang natin para matanggal yung mga itim-itim na galing sa brown sugar. Bago ilagay sa 3 cups na ginadgad nating kamoteng kahoy. Haluin lang natin ng mabuti hanggang ma-incorporate siya ng maayos. At huwag kalimutang maglagay ng asin to balance the taste at vanilla para mabango. Haluin lang ulit natin ng mabuti. Tapos dito nag-a-add ako ng tubig gradually, kasi gusto ko sa akin pichi-pichi ay malambot. Bali 1½ cup na tubig yung naidagdag ko dito sa 3 cups na grated cassava. Ganitong consistency kasi yung gusto ko para ma-achieve yung lambot na tina-target ko sa aking pichi-pichi. Pinahiran ko na rin ng oil ang bawat molder na gagamitin ko, para hindi ako mahirapan mamaya kung tatanggalin ko na. Sa mga magtatanong kung naglagay ba ako ng lye water, sagot ko ay wala. Hindi ako naglalagay niyan sa pichi-pichi ko. Ang mga pichi-pichi po kasi dito sa amin ay sadyang malambot, pag medyo matigas po kasi iba na ang tawag namin doon. Again sa mga magtatanong kung anong size ang ginamit kong molder, medium size po. Once luto na, palamigin ito bago tanggalin sa molder. Hindi siya mahirap tanggalin kahit malamig na, kasi kanina pinahiran ko ng oil bawat isa ang molder bago ko lagyan ng mixture. Ganyan din ang ginagawa ko sa classic at black kutsinta, kaya kahit malamig na, hindi ako nahihirapan tanggalin sila sa molder. At dito ko inilagay yung ating ginawang 50 pieces na pichi-pichi, partner ng 50 pieces black kutsinta.